Filipino, gumising ka. O Israel, kumusta? Ang pangalan ko ay Yes Smith, at ako ang nagtatag ng Black Ancestry Network Group. Kilala rin bilang ang IENY. Sa nagdaang 30 taon, hinanap ko ang katotohanan tungkol sa ika-negatibo 70 linggo ng Daniel at kung paano ito nakahanay sa hula ng Biblia, kasaysayan, at mga inapo ng Israel. Sa pamamagitan ng aking pananaliksik, natagpuan ko na maraming tinatawag na mga iskolar ng Biblia at mananaliksik ang umaasa sa mga pribadong interpretasyon, haka-haka, pakikipag-date ng carbon, at mga pagpapalagay ng arkeolohiko upang mabuo ang kanilang mga konklusyon. Gayunpaman, natuklasan ko na ang totoong timeline ng Diyos ng Israel ay hindi teorya o haka, ito ay isang tumpak na sistema ng matematika ng pag-inyat na nakatago sa simpleng paningin. Maraming mga tao ang hindi nauunawaan na ang banal na kasulatan ay kanoniko lamang sa mga tunay na Israelita, at kung ano ang hindi naiintindihan ng mga may kasaysayan na pinahihirapan ng Israel ay tinanggal bilang hindi o hindi naugnay. Gayunpaman, hindi lahat ng banal na kasulatan ay inilaan para sa mundo, ito ay partikular na ibinigay sa mga anak ni Israel. Dahil dito, ang karamihan sa aming kasaysayan ay tinanggal, nagulong, o muling na-interpret ng mga hindi kailanman nagkaroon ng otoridad na hawakan ang mga sagradong teksto. Ginugol ko ang mga dekada na natuklasan ang balangkas ng matematika ng Biblia na pag-timeke, hindi batay sa kamalian na interpretasyon ng tao, ngunit sa banal na katumpakan. Ang sistemang ito ng Jubilee Timekeeping ay nagpapakita na ang kasaysayan ng mga inapo ng Israel ay nakahanay ng perpekto sa hula, na parang ang bawat kaganapan ay na-preordin mula sa simula. Ngayon, ang mundo ay tila nilalaman upang mapanatili ang mga inapo ng Israel na nawala, ngunit hindi nakalimutan. Ang paghahanap para sa mga nawalang tribo ng Israel ay naghahula sa pagtatatag ng Estados Unidos, ngunit ang mga modernong institusyon, mga relihiyosong katawan, at mga historiador ay nananatiling tahimik sa katotohanan ito. Lumilitaw na walang sinuman ang tunay na naghahanap ng kinaroroonan ng mga nawalang tribo, at ang mga nakakakita ng katotohanan ay madalas na natutugunan ng pagtutol. Ang ilang mga teksto mula sa orihinal na Torah ay napilipit at muling na-interpret upang lumikha ng isang maling makahulang salaysay, ang isa na nakikinabang sa isang tao na walang tunay na bahagi sa pangako. Samantala, ang tunay na mga inapo ng Israel, ang napiling maging ilaw sa mga hentil, ay hinarap ng mga nag-aangkin ng kahusayan at naniniwala na sila lamang ang magmana ng kaharian. Gayunpaman, ipinahayag ng hula na ang Israel ay magising, babangon, at mabawi ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, na inilalantad ang kalooban ng taasan upang gawin silang isang biyako ng ilaw sa mga bansa. Genesis 12:3 ay, "At pagpapalain ko sila na pagpalain ka, at sumpain sa kanya na sumpain ka, at sa iyo ay mapalad ang lahat ng mga pamilya ng mundo." Ang katawan ng trabaho na malapit mong patotoo ay maaaring tunog ng dayuhan, ngunit tiniyak ko sa iyo, hindi ito batay sa haka, ito ay itinayo sa isang balangkas ng matematika na umiiral mula pa noong simula. Mayroong higit sa 200,000 mga bersyon ng aklat ng Jubilees, na marami sa mga ito ay naglalaman ng mga pre-kinakalkula na taon para sa bawat marker ng Jubilee. Kasaysayan, mayroong dalawang pangunahing pamamaraan para sa pagkalkula ng mga takdang oras na ito. Isa ang 49 taong pamamaraan. Dalawa ang 50 taong pamamaraan. Gayunpaman, pagkatapos ng lubusan na pag-aralan ang aklat ng mga Jubilees gamit ang parehong mga pamamaraan, natuklasan ko na ang pamamaraan ay hindi sinadya upang magamit ng nakapag-iisa. Sa halip, dinisenyo silang magtulungan. Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan na ito, natuklasan ko ang isang pangatlong pamamaraan, isang pamamaraan na nagpapahintulot sa akin na makita ang buong sunod ng aklat ng mga Jubilees. Ang buong timeline sa pagitan ng Hardin ng Eden at ang pagkabuhay na mag-uli ng Mesyas. Ang pagpapatuloy ng timeline na ito hanggang sa kasalukuyang araw. Ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng isang nakatagong pattern sa oras, ang isa na naghuhula ng mga makahulang kaganapan at nakahanay sa mga resulta ng kasaysayan, lahat ay may kaugnayan sa mga bata at mga inapo ng Israel. 2 Peter 1:20 ay, "Alam mo na ito, na walang hula ng banal na kasulatan ay anumang pribadong interpretasyon." Hindi ito isang pribadong interpretasyon, ito ang patunay ng matematika ng banal na pag-iingat ng Diyos. Hindi ko hinahangad na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa banal na kasulatan. Hinihiling ko lamang na makita mo ang Israel na nakasulat sa timeline, tulad ng palaging sinadya.
Ang layunin ng aking pananaliksik ay hikayatin ang mga inapo ng Israel na matupad ang Deuteronomio 30 upang bumalik sa taasan, sundin ang kanyang mga utos, at muling makuha ang tipan na ginawa sa ating mga ninuno. Deuteronomio 30, 1-3 ay at magaganap ito, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa, na itinakda ko sa harap mo, at tatawagin mo silang nasa isip sa lahat ng mga bansa. Kung saan pinalayas ka ng Panginoon mong Diyos ay hinimok ka, at bumalik si Shout sa Panginoon mong Diyos, at sundin ang kanyang tinig alinsunod sa lahat na iniutos ko sa iyo sa araw na ito, ikaw at ang iyong mga anak, kasama ang lahat ng iyong puso, at sa lahat ng iyong kaluluwa, pagkabihag at magkaroon ng pakikiramay sa iyo, at babalik at magtitipon sa iyo mula sa lahat ng mga bansa, kung saan ang Panginoon mong Diyos ay nagkalat sa iyo. Ang mga tunay na naghahanap ng katotohanan ay mag-imbestiga. Ang kaalamang ito ay hindi nakatago sa likod ng lihim na institutang mga iyon, relihiyosong elite, o panlilinlang sa kasaysayan, access ito sa lahat na handang maghanap sa mga banal na kasulatan at pag-aralan ng mga susi ng matematika na nakatago sa timeline. Ang tanging kinakailangan upang maunawaan ang pamamaraang ito ay ang pangunahing elementarya na antas ng matematika. Ang katotohanan ay nakatago sa pagiging simple upang ang mga may taimtim na puso lamang ang makakahanap nito. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, at nais mong matuto ng higit pa, mag-imbestiga, at muling ibalik ang iyong pamana, inaanyayahan kita na kumonekta sa akin at sa pangkat ng Black Ancestry Network sa lahat ng mga platform. Website, ang Black Ancestry Network Group. Mga grupo ng Facebook. Ang Black Ancestry Network Group. Sinaunang kasaysayan ng Biblia. Jubilee Chronicles and Biblical Timekeeping. YouTube, ang WE-ENA channel. Instagram, @mr.smith-debang. LinkedIn, Thomas A. Smith. TikTok, @deb-eny. Pangwakas na mensahe, ang oras upang bumalik ay ngayon. Ang 666 taong pag-ikot ng paghuhusga na malapit mong malaman ay halos kumpleto na. Kinukumpirma ng Jubilee System na nasa panghuling countdown kami. Ang mga inapo ng Israel ay dapat magising, magsisi, at maghanda para sa pagpapanumbalik. Isayas 61. Bumangon ka, lumiwanag, sapagkat ang iyong ilaw ay darating, at ang kaluwalhasyan ng Panginoon ay nabuhay sa iyo. Ang tanong ay, magigising ka ba, o mananatili ka ba sa kamangmangan? Hanapin ang katotohanan. Imbestigahan. Bumalik sa tipan. Ang oras na ngayon. Mag-subscribe, sundin, at sumali sa paggising. Shalom. Ang nakatagong pattern sa oras. Sa buong kasaysayan, nagkaroon ng mga siklo ng pagkabihag, pagkaalipin, at pagpapanumbalik. Marami ang naniniwala na ang mga kaganapang ito ay magiging random, ngunit paano kung hindi sila? Paano kung ang kasaysayan ay sumusunod sa isang banal na oras mga kaganapan? Ngayon, binubuksan namin ang misteryo ng 111 na taon ng pagkabihag na matatagpuan sa aklat ng mga hukom, ang koneksyon nito sa pag-aapi, pagkabihag, at pagkaalipin, ang mga siklo ng Jubilee, at ang mga hula ng Daniel Sham. Susuriin natin kung paano nakahanay ang hula ng Biblia sa mundo kasaysayan, na humahantong sa amin ng direkta sa mga kaganapan ng transatlantic slave trade, ang emancipation of captives, at higit pa. Ang 111 taon ng pagkabihag sa aklat ng mga hukom. Pagpapatunay ng Biblia. Itinala ng aklat ng hukom ang maraming mga panahon ng pagkabihag ng Israel dahil sa kanilang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ang mga pagkabihag na ito ay mga banal na parusa, at kapag ang kanilang mga tagal ay idinagdag ng magkasama, sila ay kabuang 111 taon. Mesopotamian pang-api 8 taon, hukom 3, 8. Ang pang-api sa Moabite, 18 taon, hukom 3 oras 14 na minuto. Kanaanit pang-api, 20 taon, mga hukom 4, 3. Midianit pang-api, 7 taon, hukom 6, 1. Filisteo at Ammonite pang-aapi negatibo 18 taon, mga hukom 1-0, 7-8. Filisteo na pang-aapi, oras ni Samson, 40 taon, hukom 13, 1. Ang kabuang taon ng pagkabihag, 111 taon, ay hindi sinasadya. Ang mga kapahamakan na ito ay parusahan dahil sa pagsuway, at sinabi sa atin ng Biblia na ang mga nasabing parusa ay maaaring dumami ng 7 beses kung ang Israel ay nagpatuloy sa kasalanan. Levitico 26:18,
At kung hindi ka pa para sa lahat ng ito ay nakikinig sa akin, pagkatapos ay parurusahan kita ng 7 beses ng higit pa para sa iyong mga kasalanan. Paglalapat ng sumpa na 7 beses, ang 777 taong paghuhusga. 111 taon 7 katumbas equals 777 taon. Kung inilalapat natin ang prinsipyo ng 7 beses ng Levitiko 26 sa 111 na taon ng pagkabihag, nakarating kami sa isang kabuang panahon ng paghuhukom ng hula ng 777 taon. Gayunpaman, nakatago sa loob ng panahon ng paghuhukom na ito ay isang kritikal na segment ng servitude, pang-aapi, at pagkabihag. Pag-unawa sa orihinal na 111 taon ng pagkabihag. Ang 111 taon ng pagkabihag ay nagmula sa pagtawag ng mga taon ng pang-aapi na nakalista sa aklat ng mga hukom. Mesopotamian pang-aapi 8 taon, hukom 3, 8. Ang pang-aapi sa Moabite, 18 taon, hukom 3 oras 14 na minuto. Kanaanit pang-aapi, 20 taon, mga hukom 4, 3. Midianit pang-aapi, 7 taon, hukom 6, 1. Filisteo at Ammonite pang-aapi negatibo 18 taon, mga hukom 1-0, 7 tandang bawas 8. Filisteo na pang-aapi, oras ni Samson, 40 taon, hukom 13, 1. Kabuuan katumbas equals 111 taon ng pang-aapi. Paglalapat ng paghuhusga na 7 beses mula sa Levitiko 26. Levitiko 26, 18, ay. At kung hindi ka pa para sa lahat ng ito ay nakikinig sa akin, pagkatapos ay parurusahan kita ng 7 beses ng higit pa para sa iyong mga kasalanan. Dahil ang Israel ay nagpatuloy sa kasalanan, ang 111 taon ng pagkabihag ay pinarami ng 7 bilang isang banal na parusa. 111 taon 7 katumbas equals 777 taon ng kabuang paghuhusga. Pagbabawas ng orihinal na 111 taon. Kasama sa 777 taong panahon ang orihinal na 111 taon ng pagkabihag, na nangangahulugang ang karagdagang panahon ng paghuhusga na lampas sa unang siklo ng pang-aapi ay 777 taon, 111 taon katumbas equals 666 taon ng pinalawak na pagkabihag. Bakit makabuluhan ang 666? Ang 666 ay isang makahulang numero na madalas na naugnay sa servitude, pang-aapi, at idolatriya sa Biblia. Apokalipsis 13 oras 18 minuto. Ang 666 na taon ng pang-aapi ay nakahanay sa mga pangunahing panahon ng pagkabihag na nagsisimula sa 1452 kasama ang Papal Bulldum Diversas, na formal na pinahintulutan ang pagkaalipin ng isang taong naninirahan sa Portugal at West Africa at minarkahan ang pagsisimula ng kalakalan ng transatlantic slave. Ito ay sumasalamin sa naunang mga pagkabihag sa Biblia ng Israel, na nagpapatunay na ang timeline ay nagpapakilala sa isang tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga pattern ng pang-aapi. Key takeaways. 111 taon ng pang-aapi sa mga hukom. Pinarami ng 7, Levitiko 26, 18, 777 taon kabuang paghuhusga. Pagbabawas ng orihinal na 111 taon 666 taon ng pinalawak na servitude. Ang 666 taong cycle na ito ay nakahanay sa mga makasaysayang bihag, kasama na ang kalakalan ng transatlantic slave. Ang pagkalkula na ito ay nagpapatunay na ang hula ng Biblia ay nakahanay sa mga kaganapan sa kasaysayan at kinikilala ang mga tao ng Israel na nasa ilalim pa rin ng paghuhusga hanggang sa kumpleto ang siklo. Ang 666 na taon ng pagkabihag at ang 70 taong hula ni Daniel. Ang hula ni Daniel ng 70 taon. Si Daniel, habang nasa pagkabihag sa Babylonia, ay nakatanggap ng isang pangitain tungkol sa 70 taon ng pagkaalipin. Daniel Siyam, 2, ay. Sa unang taon ng kanyang paghahari ay naintindihan ko ni Daniel ng mga libro ang bilang ng mga taon, kung saan ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na propeta, na magagawa niya ang 70 taon sa mga desolasyon ng Jerusalem. Ang koneksyon sa pagitan ng 70 taon at 666 taon. Ang 70 taong pagkabihag sa Babylonia ay bahagi ng mas malawak na 666 taong panahon ng paghuhusga.
Ang natitirang 576 taon ay nagdadala sa amin ng mas malapit sa isang panahon ng pinalawig na pang-aapi na humahantong ng direkta sa 1,452 ang taon ng Doom Diversas. Pag-unawa sa 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia at ang natitirang 413 taon. Ngayon, hatiin natin ang hakbang na ito gamit ang hula ng Biblia, kalkulasyon ng matematika, at pag-alin sa kasaysayan. Ang 70 taong pagkabihag sa Babylonia. Ang 70 taong pagkabihag sa Babylonia ay isang mahusay na dokumentong kaganapan sa parehong mga tala sa Biblia at kasaysayan. Ang mga Israelita ay dinala sa Babylonia dahil sa kanilang patuloy na pagsuway sa Diyos. Ang patunay ng Biblia ng 70 taong pagkabihag. Jeremias 25:11 ay at ang buong lupain na ito ay magiging isang pagkawasak at isang pagtataka, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia ng 70 taon. Daniel 2:2 ay sa unang taon ng kanyang paghahari ay naintindihan ko ni Daniel ng mga libro ang bilang ng mga taon, kung saan ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na propeta, na magagawa niya ang 70 taon sa mga desolasyon ng Jerusalem. Kinumpirma ng mga talatang ito na ang Israel ay pinarusahan ng isang 70 taong pagkabihag sa ilalim ng Babylonia. Paglalapat ng paghuhusga na 7 beses, Levitico 26. Tulad ng inilapat namin ang prinsipyo na 7 beses sa 111 na taon ng pagkabihag sa mga hukom, dapat nating ilapat ito sa 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia dahil ang Israel ay nagpatuloy sa pagsuway pagkatapos ng kanilang paglaya. Levitico 26:18 ay at kung hindi ka pa para sa lahat ng ito ay nakikinig sa akin, pagkatapos ay parurusahan kita ng 7 beses ng higit pa para sa iyong mga kasalanan. Gamit ang banal na formula na ito, 70 taon 7 katumbas equals 470 taon ng kabuuang paghuhusga. Nangangahulugan ito na, habang 70 taon lamang ang nagsilbi sa pisikal, ang natitirang 420 taon, 470 tandang bawas 70 katumbas equals 420 ay kailangan pa ring matupad. Pagbabawas ng huling 7 taon ang pagdurusa. Ang 70 linggo na hula ni Daniel 24 tandang bawas 27, ay naghula ng pawakas na 7 taong panahon na madalas na naugnay sa Great Tribulation, at ang pangwakas na pagkumpleto ng parusa ng Israel bago ibalik. Ang huling panahon ng 7 taong ito ay nasa hinaharap pa rin, nangangahulugang 420 taon negatibo 7 taon katumbas equals 413 taon na naiwan upang maihatid sa pagkabihag sa kasaysayan. Ang 413 taong pagkabihag sa kasaysayan. Mula sa Doom Diversas hanggang Emancipation. Ang natitirang 413 taon ng pagkabihag na eksaktong nakahanay sa oras sa pagitan ng 1,452 ang pagsisimula ng kalakalan ng alipin ng Transatlantiko kasama ang Papal Bull Doom Diversas, at 1,865 Emancipation Proclamation Hunyo 10. 1,452 ang mga isyu ni Pope Nicolas I Doom Diversas na nagbibigay sa Portugal ng karapatang alipin ang mga pagano at hindi naniniwala. 1,865 ang pagkaalipin ay opisyal na tinanggal sa Estados Unidos. Kabuang oras katumbas equals 413 taon, 1,452 1,865. Bakit ito mahalaga? Ang hula ng Biblia at kasaysayan ay nakahanay ng perpekto. Ang pagpapahiya na iyon ay hindi natapos pagkatapos ng Babylonia, ngunit nagpatuloy sa modernong panahon. Ang 7 beses na paghatol ay nagpapakita na ang ilang mga tao ay minarkahan para sa pagkabihag hanggang sa kumpleto ang kanilang parusa. Ang pangwakas na 7 taon ng hula ni Daniel ay hindi pa natutupad, nangangahulugang malapit na tayo sa pagtatapos ng propetikong timeline. Ang 413 taong pagkalkula ng pagkabihag. Ang pagkabihag sa Babylonia ng Israel katumbas equals 70 taon, Jeremias 25:11, Daniel 2. Nalalapat ang Levitico 26 paghuhukom 70 taon 7 katumbas equals 470 taon kabuang parusa. 470 taon, 70 taon na nagsilbi katumbas equals 420 taon pa rin ang utang.
7 taon ay nakalaan para sa panghuling pagdurusa 420 tandang bawas 7 katumbas equals 413 taon na natitira. Mula 1,452 Dumdiversas hanggang 1,865 Emancipation, katumbas equals 413 taon. Pinapatunayan nito na kinikilala ng hula ng Biblia ang isang tao na nagtitiis sa pinalawak na pagkabihag na ito. 1,452 at ang simula ng transatlantic slave trade. Ang kahalagahan ng 1,452. Noong 1,452, inisyu ni Pope Nicholas ang ikalimang naglabas ng Papal Bull Dumdiversas na nagbibigay ng karapatang Portugal na alipinin ang Isarecens, Pagano, at lahat ng hindi naniniwala sa bagong nilikha na si Jesucristo. Ito ay minarkahan ng opisyal na simula ng kalakalan ng transatlantic slave. Ang Portugal, na sinundan ng Espanya, ay nagsimulang makuha at alipin ang mga Israelita na tumakas sa West Africa at maling kinilala bilang mga tao sa Africa. Deuteronomio 28:68 ay, "At ang Panginoon ay dadalhin ka muli sa Egypt na may mga barko, sa pamamagitan ng paraan kung saan ako ay nagsalita sa iyo, hindi mo na ito makikita muli, at walang ibebenta sa iyo ang iyong mga kaaway para sa mga bondmen at bondwomen, at walang bibilhin sa iyo." 1,452 ay hindi minarkahan ang anumang anyo ng pang-aapi. Ito ay isang target na pagkaalipin ng isang tao na kasaysayan na naka-link sa mga pagkabihag sa Biblia. Kinukumpirma ng sistema ng Jubilee na ang mga takdang oras na ito ay nagpapakilala sa isang tao. Ang mga paghahari ng bawat hari ng Israel ay naitala sa mga libro ng 1 at 2 ni Kings at 1 at 2 ni Chronicles. Ang linya ni Haring David ay maingat na dokumentado, na nagdedetalye ng sunod ng kanyang mga inapo na namuno kay Juda pagkatapos ni Haring Solomon. Ang isang komprehensibong serye ng video sa The Kings of Judah, mula kay Haring Solomon hanggang kay King Zedekiah, ay magagamit sa Bang YouTube channel. Ang ika-4 na taon ng paghahari ni Haring Solomon ay partikular na isinangguni sa 1 Kings 6:1. Ang taon ng paglabas ay tinutukoy gamit ang ika-negatibo 3 na pamamaraan, na nagsasama ng parehong 49 taong ikot at ang 50 taong siklo, dahil ang mga pamamaraan ng pagtimikiping na ito ay hindi inilaan na mailapat ng hiwalay. Pagtatatag ng Jubilee Jump mula sa Exodo, 2,450 kay Haring Solomon. Nagsisimula kami sa Exodo na naganap sa 2,450 ng umaga. Gamit ang 1 Hari 6:1 ay alam natin na sinimulan ni Haring Solomon ang pagbuo ng templo sa kanyang ika-4 na taon bilang hari na naganap 480 taon pagkatapos ng paglabas. 2,450 yes positibo 480 taon katumbas equals 2,930 yan. Inilalagay nito ang ika-4 na taon ni Solomon bilang hari sa 2,930 sa loob ng ika-negatibo 50 na ikot ng Jubilee na matatagpuan sa ika-negatibo 4 na taon, sa ika-negatibo 6 na linggo. Kung ibabawas natin ang 4 na taon, nakita namin ang unang taon ni Haring Solomon bilang hari. 2,930 yes, 4 na taon katumbas equals 2,935 yen. Ang unang taon ni Solomon bilang king ay nasa ika-negatibo 7 taon, sa ika-negatibo 5 linggo, ng ika-negatibo 50 na ikot ng Jubilee. Ang pagbibilang mula sa unang taon ni Haring Solomon hanggang sa huling taon ni Haring Zedekias, pagkawasak ng unang templo, 3,368.5 yes. Ang oras mula sa unang taon ni King Solomon, 2,935 yes, hanggang sa huling taon ni Haring Zedekias, pagkawasak ng unang templo, ay sumasaklaw sa 433.5 taon. Ito ay katumbas ng 8 buong Jubilee cycle, kasama ang 33.5 taon sa ika-negatibo 9 na Jubilee cycle, na inilalagay sa amin sa 3,368.5 am. Ang 3,368.5 ay matatagpuan sa ika-negatibo 5 taon, sa ika-negatibo 5 linggo, ng ika-negatibo 68 na ikot ng Jubilee. Paglalapat ng 69 na hula ni Daniel sa pagdating ng Mesyas. Sinabi ni Daniel 9:25 ay, "Alam mo at maunawaan,
na mula sa paglabas ng utos upang maibalik at itayo ang Jerusalem sa Mesyas ang prinsipe ay 7 linggo, at 32 linggo, ang kalye ay itatayo muli at ang pader, maging sa gulo beses. 62 linggo ng taon, 434 taon, ay lumipas mula sa oras ni Solomon hanggang sa huling taon ni Zedekia, 3,368.5 am. Ayon sa hula ni Daniel, mayroong 7 higit pang mga linggo ng taon, 49 taon, hanggang sa Mesyas. 3,368.5 ang positibo, 40 taon katumbas equals 3,418.5 am. Nangangahulugan ito na ang Mesyas ay lilitaw sa 3,418.5 yes, na nakahanay sa ika-negatibo 69 na ikot ng Jubilee, na matatagpuan sa ika-negatibo 4 na taon, sa ika-negatibo 3 linggo. Ang kapanganakan ng Mesyas at ang paglipat sa Isari, 3,422 yes. 3,418.5 ay eksaktong 69 linggo ng mga taon, 483.5 taon, mula sa unang taon ni Solomon, 2,935 yen. Kung ang Mesyas ay ipinanganak noong 3,485 ng umaga, kung gayon sa pamamagitan ng mga talaang pangkasaysayan ni Josephus, dapat nating ihanay ang pagkamatay ni Herodes sa 4 kasama ang timeline na ito. Dahil namatay si Herodes 1 taon pagkatapos ng kapanganakan ng Mesyas, inilalagay nito ang kapanganakan ng Mesyas sa 4 na nagpapatunay na 3,422 ay isaad. Sa gayon, 3,422 ay minarkahan ang unang taon ng panahon ng Yi, na tama ang pag-alin ng mga oras ng Biblia, makasaysayan, at Jubilee. Paano namin makilala ang 3,422 bilang Isari? Ang Eksodo ay nangyari noong 2,459 ng umaga. Ang unang taon ni Solomon bilang hari ay 2,935 am. Mula sa unang taon ni Solomon, 2,935 yes, hanggang sa huling taon ni Haring Zedekia, 3,368.5 am, katumbas equals 433.5 taon. Ang hula ni Daniel ay nagsasaad na 7 higit pang mga linggo, 49 taon. Ang humantong sa Mesyas 3,368.5 ang positibo, 40 taon katumbas equals 3,418.5 am. Ang 3,418.5 ay nasa ika-negatibo 69 na ikot ng Jubilee at eksaktong 69 na linggo, 483.5 taon mula sa unang taon ni Solomon. Ang Mesyas ay ipinanganak noong 3,485 yes, na nakahanay sa pagkamatay ni Herodes noong 4 Kaya, 3,422 ay Isari. Bakit ito mahalaga? Kinukumpirma nito ang biblikal na sistema ng Jubilee ay tumpak na matematika. Ang pagdating ng Mesyas ay perpektong nakahanay sa 69 linggong hula ni Daniel. Pinapatunayan nito na ang kasaysayan at hula ay nakahanay na nagpapakita ng banal na orkestasyon sa pagtimeke. Kinukumpirma ng pagkakahanay na ito na tumpak ang sistema ng Jubilee ng Biblia. Inihayag din ito ang mga gaps sa timeline mula 1 hanggang 1,452 na hindi pa na mapa. Dapat nating maghanap ngayon para sa mga makasaysayang marker sa loob ng mga nawawalang taon na ito. 1,865 hanggang 2,025 ang 160 taong countdown. Mula sa pagpapalaya hanggang sa kasalukuyan. 1,865 Emancipation, 2,025 160 taon mamaya. 2,025 alins na may 5,447 yes pagmamarka. Ang ika-negatibo 47 taon ng ika-negatibo 100 na ikot ng Jubilee. Ang ika-negatibo 5 taon sa ika-negatibo 7 linggo ng siklo na ito. Sa loob lamang ng ilang taon, maaabot namin ang ika-negatibo 100 na Jubilee Celebratory Year noong 2028 na sinusundan ang pagsisimula ng ika-negatibo 11 cycle ng Jubilee noong 2029.
Mas makabuluhan, 2030 ay markahan ang eksaktong 2000 taon mula nang mag-uli ng ika-Mesyas. Ang pangwakas na countdown negatibo 89 taon hanggang sa matapos ang 666 taong paghatol. Mula 1452 hanggang 2118 ang 666 taong paghatol ay umabot sa pagtatapos nito. 2118 alins na may 5,000. Ano ang mga pagkakataon na ang oras sa pagitan ng Dumdiversas, 1,452 at Juneteenth, 1,865 ay aabutin ng eksaktong 413 taon. Ang eksaktong natitirang taon ng 666 taong paghuhusga, pagkatapos ng pagbabawas ng pangwakas na 7 taon, ay ganap na nakahanay sa haba ng pandaigdigang pagkaalipin ng Chattel. Ipinapahiwatig nito na ang kasaysayan mismo ay sumusunod sa isang preordained script na nakasulat sa mga banal na kasulatan. Ang biblikal na pagkakasunod, sunod ba, kung tiningnan sa pamamagitan ng lens ng balangkas ng Jubilee gamit ang SE3 metodolohiya, ay may bisa. Kung ang bawat pangunahing hula ng Biblia ay nagbukas ayon sa isang mahigpit na istruktura ng numero, at kung ang mga pattern na ito ay nakahanay sa mga kaganapan sa kasaysayan sa perpektong mga siklo ng oras. Kung gayon ang sistema ng Jubilee ay higit pa sa isang konsepto, ito ay banal na matematika sa pagkilos. Ano ang mga pagkakataong ang parehong mga tao na nagdusa sa ilalim ng transatlantic slave trade ay nakaranas din ng 100% ng mga sumpa na inilatag sa Levitico 26 at Deuteronomio 28? Ang Deuteronomio 28 ay naghula ng isang inaapi na mga tao na dadalhin sa pagkabihag na may mga barko, taludtod 68, ang kanilang mga anak ay kinuha mula sa kanila, taludtod 32, at magkalat sa lahat ng mga bansa bilang isang byword, taludtod 37. Ang nag-iisang makasaysayang kaganapan na tumutupad sa 100% ng mga sumpa na ito ay ang transatlantic slave trade na direktang tumutukoy sa pagkakakilanlan ng mga naapektuhan. Ano ang mga pagkakataong ang mga parehong tao ngayon ay walang kaalaman sa kanilang tunay na pinagmulan? Isaias 1:3 ay nagsasaad. Alam ng ox ang kanyang may-ari, at ang asno na kuna ng kanyang Panginoon, ngunit hindi alam ng Israel, hindi isaalang, alang ng aking mga tao. Ang katotohanan na milyong mga tao na sumailalim sa pinakadakilang sapilitang paglipat sa kasaysayan ng tao ay walang paggunita sa kanilang nakaraang pagkakakilanlan ay ang karagdagang kumpirmasyon ng pag-ikot ng paghatol sa Jubilee na kumikilos. Hula ng Biblia at modernong pagkakatulad, ang key coincidences sa pagitan ng Levitico 26, Deuteronomio 28 at mga Amerikanong-Amerikano. Ang mga sumpa na nakabalangkas sa Levitico 26 at Deuteronomio 28 ay naglalarawan ng mga tiyak na kondisyon na mangyayari sa mga Israelita kung sinuway nila ang mga utos ng Diyos. Kapag ang mga paglalarawan na ito ay sinuri sa tabi ng makasaysayang at kasalukuyang mga karanasan ng mga Amerikanong-Amerikano, ang pagkakapareho ay kapansin-pansin. Nasa ibaba ang isang listahan ng key coincidences na nagmumungkahi ng isang direktang koneksyon sa pagitan ng hula ng Biblia at ang pang-aapi sa kasaysayan, pagkaalipin, at mga pakikibaka ng mga Amerikanong-Amerikano. 1. Pagkalugi sa isang dayuhang lupain, transatlantic slave trade. Deuteronomio 28:68 ay, at ang Panginoon ay dadalhin ka muli sa Egypt na may mga barko, sa pamamagitan ng paraan kung saan ako ay nagsalita sa iyo, hindi mo na ito makikita muli, at walang ibebenta sa iyo ang iyong mga kaaway para sa mga bondmen at bondwomen, at walang bibilhin sa iyo. Kahanay sa kasaysayan. Walang ibang pag-aalsa ng masa ng isang tao na ginawa lalo na ng mga barko maliban sa kalakalan ng transatlantic slave. Milyong mga taga-Afrika ang ipinadala sa Amerika at ibinebenta bilang mga alipin. Ang pariralang walang tao ay bibilhin ka, ay binibigyang kahulugan dahil walang tatanggalin o palayain ka mula sa pagkabihag na nakahanay sa mga siglo na matagal na pang-aapi ng mga Amerikanong-Amerikano kahit na matapos ang pagpapalaya. 2. Ipinagbibili bilang pag-ari at hinubaran ng pagkakakilanlan. Deuteronomio 28:41 ay, ikaw ay manganak ng mga anak na lalaki at babae, ngunit hindi ka mag-enjoy sa kanila sapagkat sila ay mapapasok sa pagkabihag. Levitico 26:38 ay,
At kayo ay mamamatay sa gitna ng mga pagano, at ang lupain ng iyong mga kaaway ay kakainin ka. At ang mga naiwan sa iyo ay dapat na lumayo sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng iyong mga kaaway. Kahanay sa kasaysayan. Ang mga pamilyang African American ay napunit sa panahon ng pagkaalipin, kasama ang mga anak na naibenta sa kanilang mga magulang. Ang mga may-ari ng alipin ay pinalitan ng pangalan na inalipin ang mga tao, tinanggal ang kanilang orihinal na pagkakakilanlan, linya ng pamilya, at kultura. Kahit ngayon, maraming mga Amerikanong Amerikano ang hindi maaaring masubaybayan ang kanilang mga ninuno na lumipas noong huling bahagi ng 1800 dahil sa pagbura ng kanilang mga tala sa kasaysayan. 3. Pagiging isang pagkakalated at inaapi ang mga tao. Deuteronomio 28:25 ay ang Panginoon ay magdudulot sa iyo na masaktan sa harap ng iyong mga kaaway, lalabas ka ng isang paraan laban sa kanila, at tumakas ng 7 paraan sa harap nila, at aalisin ang lahat sa lahat ng mga kaharian ng mundo. Kahanay sa kasaysayan. Ang mga taong Aprikano ay pilit na nakakalat sa buong mundo, lalo na sa North America, Caribbean, South America, at Europe. Kahit na matapos ang pagkaalipin, ang mga Amerikanong Amerikano ay nahaharap sa mga lynchings, paghihiwalay, at sistematikong rasismo, pinapanatili silang inaapi sa ilalim ng pamamahala ng dayuhan. 4. Isang bansa na hindi itinuturing ang mga matatanda o ang bata, malupit na paggamot sa panahon at pagkatapos ng pagkaalipin. Deuteronomio 28:50 ay isang bansa na mabangis na mukha na hindi dapat isaalang-alang ang tao ng matanda o magpakita ng pabor sa bata. Kahanay sa kasaysayan. Ang mga inalipin na mga taga-Africa, anuman ang edad, ay itinuturing bilang pag-ari. Ang mga bata ay madalas na nahihiwalay sa kanilang mga magulang at naibenta. Ang mga matatandang alipin ay pinilit na magtrabaho o inabandona kapag hindi na sila pakinabang. Kahit ngayon, ang mga Amerikanong Amerikano ay nakakaranas ng hindi katumbas na mga rate ng dami ng namamatay sa sanggol, pagpapabaya sa nakatatanda, at mga pagkakaiba-iba sa pag-akses sa pangangalaga sa kalusugan. 5. Patuloy na takot at walang katiyakan sa buhay, lahi ng terorismo at sistematikong pang-api. Deuteronomio 28:66 ay at ang iyong buhay ay dapat mag-alsa sa harap mo, at ikaw ay matakot araw at gabi, at wala kang katiyakan sa iyong buhay. Sa umaga ay sasabihin mo, ang Diyos ba ay kahit na? At kahit na sasabihin mo, gagawin ng Diyos ito ay umaga. Para sa takot sa iyong puso kung saan ikaw ay matakot, at para sa paningin ng iyong mga mata na makikita mo. Kahanay sa kasaysayan. Ang panahon ng lynching, 1865-1950 ay nagtatag ng terorismo sa mga Amerikanong Amerikano na may libu-libong pinatay ng walang hustisya. Tiniyak ng mga batas ni Jim Crow na ang mga Amerikanong Amerikano ay nanirahan sa patuloy na takot sa karahasan, pag-aresto, o pagpatay. Sa mga modernong panahon, ang profile ng lahi, kalupitan ng pulisya, at mass incarceration ay nagpapatuloy sa pattern ng buhay na ito na nakabitin sa pagdududa. 6. Pagdurusa mula sa mga sakit at salot, mga pagkakaiba-iba sa kalusugan sa itim na pamayanan. Deuteronomio 28:61 ay gayon din ang bawat sakit at bawat salot na hindi nakasulat sa aklat ng batas na ito, sila ay dadalhin ng Panginoon sa iyo hanggang sa masira ka. Kahanay sa kasaysayan. Ang mga Amerikanong Amerikano ay nagdurusa ng hindi napapansin mula sa mga maiiwasang sakit, kabilang ang diabetes, hypertension, at sakit sa puso. Ang Tuskegee eksperimento, 1932-1972, ay sadyang iniwan ang mga itim na lalaki na hindi na ipalabas para sa syphilis, na nagpapakita ng isang direktang kahanay sa mga salot sa Biblia at pagdurusa. Kahit ngayon, ang medikal na rasismo ay nagresulta sa mga itim na rate ng namamatay sa ina na mas mataas kaysa sa iba pang mga pangkat ng lahi. 7. Ang mga dayuhan ay babangon sa itaas ng mga ito sa ekonomiya at sosyal. Deuteronomio 28:43 ay ang estranghero na nasa loob mo ay babangon sa itaas mo ng napakataas, at ikaw ay bababa ng napakababa. Siya ay magpapahiram sa iyo, at hindi ka magpahiram sa kanya, siya ang magiging ulo, at ikaw ang magiging buntot. Kahanay sa kasaysayan. Ang mga Amerikanong Amerikano ay kasaysayan na tinanggihan ang pagsulong sa ekonomiya sa pamamagitan ng pag-redlining, diskriminasyong kasanayan sa pagpapahiram, at pagbubukod sa trabaho.
Ang mga pamayanang imigrante na dumating pagkatapos ng pagkaalipin ay madalas na binigyan ng mga oportunidad sa ekonomiya na tinanggihan ng mga itim na Amerikano. Ang mga Amerikanong Amerikano ay may pinakamababang rate ng pagmamay-ari ng bahay sa Estados Unidos at madalas na pinipilit sa mga siklo ng utang kaysa sa pagpapahiram sa iba. 8. Nagiging isang byword, pangungutya at kawalang, galang sa itim na pagkakakilanlan. Deuteronomio 28:37 ay at ikaw ay magiging isang pagtataka, isang kawikaan, at isang byword sa lahat ng mga bansa kung saan ang Panginoon ay mangunguna sa iyo. Kahanay sa kasaysayan. Ang mga Amerikanong Amerikano ay sumailalim sa mga racist stereotypes, slurs, at systemic dehumanization sa loob ng maraming siglo. Ang paggamit ng mga termino ng derogatory at ang pangungutya ng mga tampok at kultura ng Afrika ay nagpapatuloy sa pandaigdigang media. Pangwakas ng mga saloobin, ano ang mga pagkakataon? Ibinigay ang lahat ng mga pagkakatulad na ito. Ano ang mga pagkakataon na ang isang pangkat ng mga tao ay maaaring tumugma sa mga biblikal na sumpa na ito ng perpekto? Ano ang mga pagkakataon na ang tanging kaganapan sa kasaysayan na tinutupad ang Deuteronomio 28:68, pag-aalipin ng mga barko, ay nangyari sa mga Amerikanong Amerikano? Ano ang mga pagkakataong ang mga inapo ng mga inalipin ay magdurusa pa rin mula sa mismong mga sumpa na nakabalangka sa banal na kasulatan libong taon mamaya? Ano ang mga pagkakataong ang mga parehong tao ay nakuha sa kanilang makasaysayang pagkakakilanlan, tulad ng sinabi ng Biblia? Kung ang bawat iba pang hula ng Biblia ay naganap, bakit naiiba ang mga tiyak na sumpa na ito? Ang mga coincidences na ito ay mariing iminumungkahi na ang Jubilee timeline, hula ng Biblia, at kasaysayan ng kasaysayan ay nakahanay ang lahat. Isang tawag sa pagsisisi, bumalik o Israel, at matupad ang Deuteronomio 30. Gising o mga inapo ng Israel. O Israel, pakinggan ang salita ng Panginoon. Naglakad ka sa kadiliman para sa mga henerasyon, hindi alam kung sino ka, hindi nauunawaan ang dahilan ng iyong pagdurusa, at hindi nakikita ang mga pattern ng oras na naitakda sa harap mo. Ngunit ngayon, sa mga huling araw na ito, ang kaalaman ay nasa ang pag-creasing, at ang taasan ay nagbubunyag ng katotohanan sa mga may mga tainga na marinig at mga mata na makikita. Ang mga sumpa ng Levitico 26 at Deuteronomio 28 ay dumating sa iyo, na minarkahan ka, hindi para sa pagkawasak, ngunit para sa pagwawasto, upang bumalik ka sa isa na nabuo sa iyo at tinawag ka ng kanyang mga napiling tao. Ang katibayan sa harap mo, ang makahulang paghuhusga sa pagdalaw. Deuteronomio 28:68 ay at ang Panginoon ay dadalhin ka muli sa Egypt na may mga barko, sa pamamagitan ng paraan kung saan ako ay nagsalita sa iyo, hindi mo na ito makikita muli, at walang ibebenta sa iyo ang iyong mga kaaway para sa mga bondmen at bondwomen, at walang bibilhin sa iyo. Tumingin sa kasaysayan, at tanungin ang iyong sarili, sino pa ang kinuha sa pagkabihag ng mga barko? Sino pa ang hinubaran ng kanilang pagkakakilanlan, na ibenta bilang pag-ari, at nakakalat sa mga bansa? Ang iyong mga ninuno ay nagdusa ng 666 na taon ng pagkabihag, pagkaalipin, at pang-aapi mula sa oras ng pandaigdigang mga pagkabihag hanggang ngayon. Mula 1,452 Dumdiversas hanggang 1,865 Emancipation, ay eksaktong 413 taon ang tumpak na oras na naiwan sa paghuhusga matapos ang 70 taong pagkabihag sa Babylonia ay pinarami ng 7 beses, Levitico 26:18. Ang pagtatapos ng 666 taong paghatol ay nakahanay sa ika-negatibo 111 na ikot ng Jubilee na nagpapatunay na papalapit na tayo sa huling oras. Hindi ito nagkataon. Ito ay prophetikong katuparan. Ang tawag sa pagsisisi, matupad ang Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, isa tandang bawas 3 ay at magaganap ito, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa, na itinakda ko sa harap mo, at tatawagin mo silang nasa isip sa lahat ng mga bansa, kung saan pinalayas ka ng Panginoon mong Diyos ay hinimok ka, at bumalik si shout sa Panginoon mong Diyos, at sundin ang kanyang tinig alinsunod sa lahat na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, ikaw at ang iyong mga anak, kasama ang lahat ng iyong puso, at sa lahat ng iyong kaluluwa, pagkabihag at magkaroon ng pakikiramay sa iyo, at babalik at magtitipon sa iyo mula sa lahat ng mga bansa, kung saan ang Panginoon mong Diyos ay nagkalat sa iyo. Naaalala na ang oras kung sino ka.
Ang pinakamataas ay naghihintay para sa kanyang mga tao na bumalik sa kanya upang maalis niya ang pang-aapi, ibalik ang iyong pagkakakilanlan, at ibalik ka sa tipan. Ano ang dapat mong gawin? Kilalanin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka mga African American, ikaw ay Israel. Ikaw ang mga inapo ng mga tribo na nakakalat sa buong mundo, na tinutupad ang hula na binigyan ng libong taon na ang nakalilipas. Tumalikod sa kasalanan at kawalan ng batas. Tumigil sa pagsunod sa mga kaugalian at tradisyon ng mga bansa na inalipin ka. Bumalik sa mga utos, ang mga batas, at paghuhusga ng taasan, Eksodo 20, Levitiko 23. Tanggihan ang idolatriya at maling pagsamba. Lumabas sa mga maling relihiyon at tradisyon na nagpapanatili sa iyo ng bulag. Sambahin ang pinakamataas na nag-iisa at lumakad sa katotohanan. Turuan ang iyong mga anak ng kanilang tunay na pamana. Tinanggal ng sistem ang iyong kasaysayan at pinalitan ito ng mga kasinungalingan. Ibalik ang iyong kaalaman at turuan ang iyong mga anak ng katotohanan ng kanilang pagkakakilanlan. Maghanda para sa darating na pagtubos. Malapit na ang pagtatapos ng 666 taong paghatol, at malapit nang makumpleto ang Jubilee Cycle. Ang Mesyas ay babalik upang tipunin ang kanyang mga tao, ngunit ang mga nagsisisi at sumunod lamang ang maibabalik. Zacarias 13:8. Ang pangwakas na babala, huwag pansinin ang tawag na ito. Hosea 4:6. Ang aking mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat tinanggihan mo ang kaalaman, tatanggihan ko rin kayo, na ikaw ay walang pari sa akin. Nakikita mo na nakalimutan mo ang batas ng iyong Diyos. Makakalimutan ko rin ang iyong mga anak. Kung tumanggi kang makarinig, kung magpapatuloy ka sa pagsuway, magpapatuloy ang paghatol. Ang pangwakas na 7 taon na prophecy sa 70 linggong pananaw ni Daniel ay nauna ang mga hindi magsisi ay mapuputol. Zacarias 13:8 ay. At magaganap ito na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi doon ay mapuputol at mamatay, ngunit ang pangatlo ay maiiwan doon. At dadalhin ko ang 3 bahagi sa pamamagitan ng apoy, at magpino ang mga ito bilang pilak ay pinino, at susubukan ang mga ito habang sinubukan ang ginto. Tatawagin nila ang aking pangalan, at maririnig ko sila, sasabihin ko, ito ang aking bayan, at sasabihin nila, ang Panginoon ay aking Diyos. Ang oras na ngayon, pumili ng buhay o kamatayan. Deuteronomio 30:11. Tinatawag ko ang langit at lupa upang maitala ang araw na ito laban sa iyo, na itinakda ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura, sa makatuwid pumili ng buhay, upang ikaw at ang iyong binhi ay maaaring mabuhay. Ang pinakamataas ay naghihintay para sa iyo upang bumalik. Ang cycle ng Jubilee ay nagsasara. Malapit na ang oras ng pagpapanumbalik. Babalik ka ba, o Israel, o mananatili ka ba sa paghihimagsik? Marami ang tumanggi sa katotohanan ng pagkakakilanlan ng Israel, at sa halip ay kumapit sa kanilang puot at panlilinlang, na pinipigilan silang makita ang ilaw ng katotohanan. Ang mga taong ito ay magugustuhan ang kasinungalingan higit pa sa katotohanan, tulad ng nakasulat. 2 Tesalonica 2:1-11 ay. At sa lahat ng mapanlinlang ng kawalang, katarungan sa kanila na mapahamak, sapagkat hindi nila natanggap ang pag-ibig ng katotohanan, upang sila kasinungalingan ang isang kasinungalingan. Ang Black Ancestry Network Group, YANA, ay hindi pa alam kung paano o kailan magaganap ang simula ng wakas. Gayunpaman, nauunawaan na binalaan ng propeta Ezekiel ang pangwakas na pagkabihag ng Israel, na magaganap kapag sumisigaw ang Israel sa Diyos ng Israel na may mga nagsisisi na puso at isang pagnanais na bumalik sa tipan. Ito ay sa oras na ito na ang Israel ay magsisimula sa mga huling araw at mag-trigger ng kanilang pangwakas na pagkabihag, isang panahon ng malaking pagdurusa at paglilinis. Ezekiel 30:23-24 ay. At malalaman ng mga pagano na ang bahay ng Israel ay napunta sa pagkabihag para sa kanilang kasamaan, sapagkat nagkasala sila laban sa akin, kaya't itinago ko ang aking mukha mula sa kanila, at ibinigay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Kaya nahulog silang lahat sa pamamagitan ng tabak. Ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang mga pagkakasala ay nagawa ko sa kanila, at itinago ang aking mukha mula sa kanila. Sa panahon ng pangwakas na pagkabihag na ito, ang 2/3 ng Israel ay mawawala, dahil maitatago nila ang kanilang sarili, subukang ipagtanggol ang kanilang sarili, o pigilan ang pagkabihag. Ang mga hindi tumatanggap ng kanilang paglilinis ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan.
Gayunpaman, ang isang katlo na magtitiis ay pinino dahil ang ginto ay pinino at nalinis habang ang pilak ay nalinis. Lumalabas sila mula sa lambak ng mga tuyong buto, tulad ng hula ni Ezekiel, at maging isang ilaw sa mga hentil na tinutupad ang kanilang banal na pagtawag. Zacarias 13:8-9 ay at magaganap ito na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi doon ay mapuputol at mamatay, ngunit ang pangatlo ay maiiwan doon. At dadalhin ko ang ikatlong bahagi sa pamamagitan ng apoy, at magpino ang mga ito bilang pilak ay pinino, at susubukan ang mga ito habang sinubukan ang ginto. Tatawagin nila ang aking pangalan, at maririnig ko sila, sasabihin ko, ito ang aking bayan, at sasabihin nila, ang Panginoon ay aking Diyos. Tulad ng Mesyas na umakyat sa langit sa isang ulap, na nagiging isang biyakon ng ilaw sa mundo, gayon din ito ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pangwakas na pagtubos. Ang kanilang pagpapanumbalik ay hudyat sa pagkumpleto ng hula, at masasaksihan ng mundo ang kanilang taas bilang napiling mga tao na pinakamataas. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 666 taon, ang dumami na 111 taong pagkabihag sa pag-sign ng Dum de Versas noong 1452, nakarating kami sa 2118 na siyang ika-negatibo 2600 anibersaryo ni Haring Solomon na nagsisimula sa pagtatayo ng templo. Samantala, Hunyo 10, 2025 ay nagmamarka ng 160 taon mula noong unang pagdiriwang ng Hunyo, pati na rin ang 573 taon ng pagkaalipin at pang-aapi mula sa Dum de Versas. Ecclesiastes 3:15 ali. Ang kung ano ang naging ngayon, at ang dapat na mayroon na, at hinihiling ng Diyos na ang nakaraan. Bukod dito, 2025 ay minarkahan din ang ika-negatibo 2,750 na anibersaryo ng pagkamatay ni Moises, isang makabuluhang marker ng propetiko. Ito ay pinaniniwalaan ng ang 2025 ay nakahanay sa Jubilee Year 5,447 yes. Ayon sa Rea 3 metodolohiya para sa pagkalkula ng mga siklo ng Jubilee. Sa loob lamang ng 53 taon, papasok kami sa ika-negatibo 111 na Jubilee Cycle, isang napakahalagang kaganapan na nagmamarka ng 3,000 taon mula ng mag-uli ng Mesyas. Hosea 6:2 Matapos ang 2 araw ay buhayin niya tayo, sa ikatlong araw ay itataas niya tayo, at mabubuhay tayo sa kanyang paningin. Kapag kinakalkula mula kay Adan, nakikita natin. Ang Eksodo ay naganap 2,500 taon mula kay Adan. Ang pagkamatay ni Haring Solomon ay naganap ng 2,075 taon mula kay Adan. Ang muling pagkabuhay ng Mesyas ay naganap 3,500 taon mula kay Adan. Ang Dum de Versas, 1,452 ay 1,373 taon mula sa muling pagkabuhay ng Mesyas at 4,873 taon mula kay Adan. Ngayon, 573 taon kami mula sa Dum de Versas at mabilis na lumapit sa ika-negatibo 2,000 anibersaryo ng unang taon ng ministeryo ng Mesyas noong 2027. Isaias 46, 9:0 ay alalahanin ang mga dating bagay ng dati, sapagkat ako ay Diyos, at wala ng iba, ako ay Diyos, at walang katulad sa akin, na nagpapahayag ng wakas mula sa simula, at mula sa mga sinaunang panahon ang mga bagay na hindi pa nagawa, na nagsasabi, ang aking payo ay tatayo, at gagawin ko ang lahat ng aking kasiyahan. Ang NE3 metodolohiya ay naitama ang timeline ng hindi umaasa sa carbon dating, 10 taon na umaabot sa isa, o mga flood na mga tala sa kasaysayan. Ang buong timeline mula kay Adan hanggang sa aming kasalukuyang panahon ay na-accounted, salamat sa Diyos ng Israel, na nagtanim ng timeline sa buhay ng kanyang napiling tao, na tinitiyak na walang pagkalito tungkol sa kung sino sila. Jeremias 31:35 ay ganito ang sabi ng Panginoon, na nagbibigay ng araw sa araw, at ang mga ordinansa ng buwan at ng mga bituin para sa isang ilaw sa gabi, na naghahati sa dagat kapag ang mga alon nito ay umuungol, ang Panginoon ng mga host ay ang kanyang pangalan. Kung ang mga ordinasyong iyon ay umalis mula sa harap ko, sabi ng Panginoon, kung gayon ang binhi ng Israel ay titigil din sa pagiging isang bansa sa harap ko magpakailanman. Ang katotohanan ay nasa harap mo na. Ang oras upang bumalik ay ngayon.
Tatanggihan mo ba ang katotohanan, o makinig ka ba ng tawag at maghanda para sa katuparan ng hula? Ang mga inapo ng Israel ay dapat gumising, magsisi, at bumalik sa taasan bago dumating ang mga huling araw ng paglilinis. Deuteronomio 30, isa tandang bawas 3 ay. At magaganap ito, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa, na itinakda ko sa harap mo, at tatawagin mo sila sa gitna ng lahat ng mga bansa, kung saan pinalayas ka ng Panginoon mong Diyos. At ibabalik sa Panginoon ang iyong Diyos, at sundin ang kanyang tinig alinsunod sa lahat ng utos ko sa araw na ito, ikaw at ang iyong mga anak, na may lahat ng iyong puso, at sa lahat ng iyong kaluluwa. Iyon ay ang Panginoon mong Diyos ay magbabalik sa iyong pagkabihag at magkaroon ng pakikiramay sa iyo, at babalik at tipunin ka mula sa lahat ng mga bansa, kung saan kinakalat ka ng Panginoon mong Diyos. Hayaan ang mga may mga tainga upang marinig, pakinggan. Nagsimula na ang countdown. Magsisi, O Israel, at maghanda para sa iyong pagtubos. Ang Israel ay lumabas mula sa Egypt na may malaking kasaganaan, at sa gayon ito ay para sa nalalabi ng Israel na nagtitiis sa proseso ng paglilinis at matanggap ang kaharian. Ang mga kinamumuhian sa iyo, inalipin ka, at inaapi na makikilala mo sa kanilang mga puso na nagkamali sila sa mga tao ng tipan. Magdadalamhati sila habang nasasaksihan nila ang pagpapanumbalik ng Israel, sapagkat mauunawaan nila na ang pinakamataas ay palaging kasama ng kanyang napiling tao. Eksodo 12:35 tandang bawas 36 ay. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at hiniram nila ang mga taga-Egypt na mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at damit, at binigyan ng Panginoon ang mga tao na pabor sa paningin ng mga taga-Egypt, upang sila ay nagpahiram sa kanila ang mga bagay na hinihiling nila. Kahit na ang wakas ay maaaring mukhang malabo, huwag matakot. Ang wakas ay simula lamang ng aming tunay na pagpapanumbalik. Hayaan ang oras na ito ng pagpipino ay isang sandali ng malalim na pagsisisi, para sa iyong sarili, sa iyong mga anak, at iyong mga ninuno, upang ang buong bahay ng Israel ay maaaring maligtas. Mga Gawa 3:19 ay. Magsisi kayo sa makatuwid, at ma-convert, na ang iyong mga kasalanan ay maaaring mapurol, kung ang mga oras ng pag-refresh ay magmumula sa piling ng Panginoon. Sa oras na ito, sundin ang halimbawa ng Mesyas, hindi tinanggal ang iyong bibig laban sa iyong mga mang-aapi, at hindi hawakan ang marumi. Sa halip ay ng iyong puso ng buong mataas at hanapin ang kanyang awa. Manalangin hindi lamang para sa iyong pagtubos kundi pati na rin para sa iyong mga kaaway, upang makita nila ang ilaw ng katotohanan at magsisi. Mateo 5:44 ay. Ngunit sinasabi ko sa iyo, mahalin ang iyong mga kaaway, pagpalain sila na sumpein sa iyo, gumawa ng mabuti sa kanila na napupuot sa iyo, at ipanalangin mo sila na hindi ka nais na gamitin ka, at pag-usig sa iyo. Sapagkat kahit na ang mga hentil ay maaaring makatanggap ng isang pagpapala, kung pinagpapala nila ang Israel. Mayroong ilan sa kanila na nakakaalam at nakakaintindi kung sino ka, ngunit ang mga bansa ay nakikipagsabuatan upang maiwasan ang Israel na matupad ang Deuteronomio 30. Hanggat mananatili kang ignorante sa iyong sarili, at hanggat naniniwala ka na ang mga kasinungalingan na itinuro sa iyo, magpapatuloy ka upang umiiral sa ilalim ng parehong espiritual at pisikal na pagkaalipin na inilagay sa iyo at sa iyong mga ninuno. Ang panlilinlang na ito ay nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang kanilang maling paghahabol sa kahusayan, hindi na pagtanto na ang kanilang sariling ideolohiya ay ibinigay sa kanila upang itaguyod ang sistemang ito ng pang-aapi. Mga awit 83, 2:4 ay. Sapagkat, narito, ang iyong mga kaaway ay gumawa ng isang kaguluhan, at ang galit sa iyo ay nakataas ang ulo. Kinuha nila ang tusong payo laban sa iyong mga tao, at kumonsulta laban sa iyong mga nakatago. Sinabi nila, halika, at hayaang putulin natin sila mula sa pagiging isang bansa, na ang pangalan ng Israel ay maaaring hindi na naalala. Ang mga hentil ay hindi binigyan ng espiritu ng katotohanan, sapagkat ito ay isang banal na regalo na ipinagkaloob lamang sa Israel. Ang kanilang puot sa iyo ay napuno sila ng pagmamataas, na humahantong sa kanila na gumawa ng hindi mabilang na mga kabangisan laban sa iyo, pinatay kanila, pinatay ka, nag-eksperimento sa iyo, pinangasiwaan ang iyong mga komunidad, sinalakay ka, hinamak ka, nag-frame ka, inakusahan kang maling, manipulahin ka, at nilikha ang bawat uri ng kasamaan upang mapanatili kang magsumite. Ngunit ihanda ang iyong mga anak, para sa araw ng pagbibilang ay malapit na, sabi ng kataas-taasan. Isaias 13:11 ay.
At parurusahan ko ang mundo para sa kanilang kasamaan, at ang masama para sa kanilang kasamaan, at magiging sanhi ako ng pagmamataas ng mapagmataas na itigil, at ibababa ang pagmamalaki ng kakila-kilabot. Malapit na ang wakas at darating ang simula. Panahon na upang matupad natin ang ating bahagi, upang ang kataas-taasan ay maaaring magsagawa ng paghatol sa mga nagkamali laban sa atin. Ang ating mga ninuno ay umaasa sa atin, at alam ng Diyos ng Israel na tiisin natin ang kanyang mga parusa. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, pagsisisi, at katapatan, marami ang maliligtas mula sa pagkawasak at paghatol. Roma 9:27 ay Isaias din crieth tungkol sa Israel, kahit na ang bilang ng mga anak ni Israel ay tulad ng buhangin ng dagat, ang isang nalabi ay maliligtas. Ngayon na ang oras upang buksan ang iyong mga puso at matanggap ang katotohanan. Huwag mag-antala, repent, bumalik, at maghanda para sa darating na pagpapanumbalik. Pahayag 3:20 ay Masdan, nakatayo ako sa pintuan, at kumatok, kung may sinumang tao na marinig ang aking tinig, at buksan ang pintuan, papasok ako sa kanya, at makakasama siya, at kasama niya ako. Lumabas na ang tawag. Sasagutin mo ba? Gising, magsisi at bumalik bago ito huli. Shalom.